kasalukuyan ay bibenta ng per tabo ang dalawang uri ng suso sa may palengke. Dekada 70, isang klaseng suso na inimport mula sa Amerika ang naging problema noon ng mga magsasaka. Ang golden kohol. Dinala sa Pilipinas bilang pandagdag sa pagkain ng mga Pilipino na mayroong kakulangan sa protina. Pero sa bandang huli, nawalan ito ng komersyal na halaga. Kumalat sa mga daluyan ng tubig at kalaunan ay kumalat din sa mga palayan at isa sa mga pangunahing peste na umatake sa mga punla ng palay. Sa kabila nito, bida pa rin sa kusina ang kohol at suso. Popular na niluluto ito sa gata. Pero ang kakaiba at original delicacy ng Pampanga, kohol na tinola. Bago iluto, ibinabad muna ang kohol sa tubig para lumabas ang mga kinain nito. Ang mga rekado nito, siling haba, luya, sibuyas, papaya, patis at mantika. Tulad ng pagluluto ng tinolang manok, igigisa lamang ang kohol sa luya. At presto, mayroon na tayong tinolang kohol! Ito yung meat ng snail. Oops. Tikman natin. As expected, it's always good. And masarap pa dito yung broth niya mismo. Dahil kung nasanay kayo sa chicken tinola, this adds a different flavor naman dahil snail or kohol yung pinaka-main ingredient niya. Dire-diretso. Taong 2006 na maging number 1 ang kantang Crazy Frog sa iba't ibang panig ng mundo. Pero dito sa Pampanga, taon-taon ay number 1 sa listahan ng mga dinarayong pagkain, ang Betuteng Tugak. At ito ang sunod-sunod na handa para sa akin. Pinaghalo-halo ang mga ito upang maging palaman ng palaka. Kailangan din ng suka para pambabad. Pero mga food venturistas, importante ito, hindi daw lahat ng klase ng palaka ay pwedeng kainin. The edible ones, yung makpino, yung balat, and meron siyang green na stripe sa likod. Okay, and then yung medyo hindi pwedeng Makikita niyo yung nasa daan, yung very rough. po. Malawak ang bukirin sa Pampanga, kaya naman sagana dito ang mga palaka, lalo na pag tag-ulan. Katunayan ang siyudad San Fernando, may itinatawag pang Frog Festival o Fiestang Tugak tuwing buwan ng Oktubre. Isang linggong puro palaka ang tema, mula sa frog cooking contest, padwasan o pamimingwit pati dance competition patungkol sa palaka. Pero kasabay ng pag-asenso ng rehiyon, dumalang naman ang mga palaka. Nag-iba ng landscape. Marami na sa mga palayan, tubuhan at mga mulahan ay ginawa ng subdivision. At nag-iba na rin ang ating pamumuhay, konti ng mga magsasaka, pakonti ng konti ang mga sakang lupa. Ang limitadong supply nito, lalo na ngayong tag-init, ang dahilan kung bakit karne na ng baboy ang ipinapalaman sa betute sa halip na mismong laman ng palaka. Kung dati sa science class sa high school ko lang nakikita ang palaka ng malapitan, ngayon gagawa ako ng rellenong palaka. Kami yung, isampay mo ganun yung kilikili mo. Naka-cheso. Yeah, oh. Isusuksok mo siya. Kung titignan nating mabuti ang laman ng binalatang palaka, ay maihahantulad natin ito sa isang manok at higit na malaman ang bahagi ng hita nito. Pagkatapos na lagyan ng laman ang lahat ng mga palaka, ay isisaw ito sa sinangkapang suka at sabay pinirito. The second recipe, spaghetti. Nga ang nasa, Persian chicken. Spaghetti. Parang meatball yung nasa loob.
And again, I overcome my fear of eating frog. Napakasarap ng pagkain, no? I guess because it's the way how it's prepared. Pero naisip ko kung paano o saan galing ang mga ito bago makarating dito sa ating hapagkainan. Ayan, meron na akong palakay! Sa aming pagbabalik. Uncover the heartbeat of manga with Sun Pampanga.